kinukumpara ka kay Joy Barcoma. Sabi ko nga, yung mga bashing-bashing na yan, may issue na ganito. I-address ko lang about Apple David. So what's your problem? They call me names. Anong pinakamasakit? Anong Pedo, groomer, enabler. Before all of this and before consulting and reaching out to Apple David, I already talked to my lawyer. Magdedemanda ka. Yeah, I can. And sinasabi niya sa akin, morals, groomer, ganyan, pedo. Asan yung moral niyo sa pambabash niyo sa akin? So, Pasyal. nagpupunta ka pa rin ba sa Thailand? Hindi na. Ayan tayo eh. Pwede ako pumunta doon, hindi ako nakabandon. Hindi, kasi yung iba, syempre, kumusta na kaya yung friendship nila ni Mario Morer? You're still friends with Mario? No na. Yeah. Grabe. Baka isipan ng mga tao. Diyos ko. Si Kakay naman, feeling ang ganda-ganda. Ay, ganun talaga, di ba? Most ng mga bad experiences ko recently, puro mga influencers, content creators. Wala ho tayong makuhang guest ngayon, kaya ito na ho muna. Pagtiyagaan nyo na. Kakay Bautista. Napilitan ka naman, Kuya Ogs. Wala nga kami makuhang guest. Oy, baka magtaray naman iba. Sandali naman, OG naman, gines mo, binabastos mo. Hindi po ganyan po kami magbastusan pag nakikita kami ni Kakay. Hindi nyo kakayanin kasi iba. Oo. Alam mo, kahit hindi ka tayo nagkikita, no, Pag Kakay? nakikita, alam mo lagi siyang nagmamadali kasi busy yan siya. Kapag nagkikita kami sa mga beauty derm, sa mga event, ganon, lagi ka nagmamadali. Mama Ogs, aalis lang siya. Alam mo yon yung kasi nga busy. Hindi, yun lang sinasabi ko sa'yo na Kaching-kaching. busy. Pero ang totoo, talaga, andito na naman si Kakay. Diyos ko. Totoo ba? Oo. Totoo ba, Mama Ogs? Didikit na naman sa akin to. Nakasama ko kasi si Kakay, ang tawag ko sa kanya Lagring. Yun na talaga. Doon sa teleseryeng Mutya noong 2011. Grabe, tagal na. Yes, oo. 'Di ba? Magkapatid kami noon. Oo. Kahit pa ayaw ko nung araw at talagang gusto kong tumanggi, kaya sino ba naman ako? Wow. Binigyan ka ng kapatid na ganyan. Tapos sino Diba? mga kapatid? Ang gaganda. Ang gaganda ng mga kapatid namin. Si Jairus, Parang di sila sure. si Yen Santos, Tapos mutya, di ba? si Mutya. Si Mutya yung batang sirena. Yes, di ba? Diba? Ang gitna ba ako? Hindi ko basta sumunod ka sa akin. Parang akong ano siya, eldest. parang ampun ka ba, Lagring? Oh. May mga ganun. Oo. Pag titingin na kami, ako ang pinakamaganda. Mas maganda ako kay Yen. Oo. Di ba? Ganun ba? Oo. Sandali naman. Hindi naman Mas mabilis ako kay Yen. Charing! Oo. Nabanggit mo yung si Yen Santos. Diyos ko. Alam mo, nako. Yen, pasensya na Yen kahit wala kang Yes! ipagkukwentuhan ka namin. Oo. Ano ba yung memory mo noon na hindi mo Hindi ko makalimutan? May mutya kami, di ba? Siyempre, meron niyang cut off kasi may bata, di ba? May bata, So, pa-cut off na yung bata. May eksena kami na nawawala si Jairus. Nawawala yung kapatid natin. Oo, tapos, si Aris, di ba? Saan tayo kinunan? San Juan, Batangas. Sa bundukan, dagat-dagatan. Na walang signal. Yes, at tapos madaling araw na. Tapos ano pa madaling araw na pa-cut off na yung bata. Last pong na. Last take na. Oh. Tsaka iniisip nga natin kasi nga, ay may bata, kailangan tapos na. Uso naman talaga sa teleserye, minsan yung hand to mouth, di ba? Itong Yen, itong Yen, parang nakalimang take na siya. So, sobrang mabigat yung eksena kasi lahat kami kailangan namin mag-worry, umiyak. So, kada take, di ba, nabibigay naman naman ni Mama, nauubos na yung acting namin. Kaming dalawa yung papasok na ganyan. Laban naman kami ni Mama Ogs. Siguro pagod na tong Yen. Kasi nakaibuong araw, tapos ang ginit-ginit. So, wala lang tumutulong luha sa kanya. Hindi talaga siya makaiyak. Hindi talaga, Tsaka although sa mga ibang eksena, nakakaiyak siya, no? This particular day na nag-taping tayo, talagang wala. First niya yun, naiiyak siya. First niya ba yun? Yes. Sabi ko talaga sa'yo yan. Tapos? Ito na. Parang nakaka-6 na takes na ang tagal. Pagod na kami ni Kuya nang umiyak. Kasi kapagod umiyak, syempre. Ikaw ang kasama kanina. Ganyan. Iyak talaga. To the highest level. Panic. Pagod na. Sabi ni Direk Eric, parang hindi na niya alam gagawin lahat na ng motivation. Then sabi niya, isipin ko po, patayin na yung lola ko. Sige ganyan. Po. Tapos,
Tagal na, hindi pa rin na. Pinatay na raw niya yung lola niya, hindi pa rin na Oo. sa isip niya. Tsaka pa-julit-julit na yung bata, di ba? Paulit-ulit na. Pause na. Hindi, paus na yung ano. Motivation, music. Yung music, sana'y pag-ibig na lang Yan, di ba? ang isipin. Ulit-ulit Siyempre, na. minsan yung music magdadal sa'yo Tutulong para din. makaiyak ka. Oo. Kaya lang hindi nagawa ni Yen. Wala. Eto Wala, na. eto na. Ano, Mama Ogs, ikaw na ba yan? Ito. Kasi bakit di mo Hindi, kaya? pumasok na ako. Pasok na siya. Sa eksena, sabi ko, ako magmo-motivate dito sa batang Oo. ko. Sabi ni Derek, go. O, pumasok, di ba? Bago pwede ba magmura di? Kanina ka pa! Ikaw na lang iniintay! Ba't nag-artista ka pa? Wala ka karapatang mag-artista! Ha? Hindi ka makaiyak para sa ganyan. Last take na! Uuwi na lahat! Ikaw na lang nakitira! Hindi ka pa makaiyak! Huwag ka na mag-artista! Sino ba sabi sa'yo mag-artista ka? Ganon. So si Yen, agad-agad right away. Sabi Ganon ko, agad. take na to! Take na. Lahat kami. Take na. Tapos, pagkatapos, Tapos iyak, Aris! Asan ka, Aris? Pagkatapos Pagkat nun, sa eksena, cut! Cut! Very good! Pack up! Siyempre, nilapitan ko naman si Yen. Ako naman. Ang galing-galing. Sabi ko, Tapos si Yen, Kuya, sorry. Ate, sorry. Kuya, ate, gano'n na siya ng gano'n. Sabi ko, tama na. Tapos na, good take. Kami lahat, good take. Makakauwi na tayo, bakla ka ng taon. Sabi ko sa kanya, pagod na ka, makakaiyak. Maawa ka sa amin. Ate, sorry. Kuya, sorry. Gano'n lang siya. So, yun yung naging motivation ni Yen para makaiyak. Kasi nga, kaya ang galing na niyan. oo, ang bilis na umiyak ngayon. Siguro Diba? yung pumipitik sa isip niya. Diba? Ba't nag-artista ka pa? By OG Diaz. Ba't nag-artista ka pa? Oo, di ba? Ngayon, ang galing-galing umarte. Sobrang husay na niya Oo, talaga. pero hindi si Yen ang topic natin. Ikaw. Ako ba? Yeah, ano? Ba't ka napunta Yen dito? Ba't tuloy. di natin pag-usapan tong bird dito? Oo. Ano ba? Since bird na rin ang pinag-uusapan, kailan ka huling nakakita ng bird? Nung Australia, may bird. Maraming bird. Ano yun? Ano bang bird klaseng bird? Ikaw. Kasi, syempre, wala pa rin kami nababalita ang... Parang hindi nyo na mababalita. Hindi ko Kato. sasabihin. Wow! Secretive. Charing. Wala kami nababalita ang katuwang ng puso ni Ay, Kakay. wow. Lalim naman ng katuwang ng puso, kuya. Parang tunay na pag-ibig. Yes. Ay! Wala! Mga ligaw-ligaw. Wow! Ligaw-ligaw! Ganda! Ano ba yan? Magsi-50 ka na, Kay. Siyempre, alam mo yung mga matatanda. Ano ba yan? Tatandang dalaga ka. Ganyan, wala kang kapartner, wala kang asawa. Napagod na Naririnig mo ba yun sa nanay mo? Ay, tumigil na siya. Ay, bakit? Kasi lagi ko pinapaalala pag nag-asawa ko, nga. Ano nga? Wala ng ano. Akala ko isusubo mo siya. Ano, Ng sorry. hatag. Pag nag-asawa sa... Sige, pag nag-asawa ko. Gusto mo pang pumunta sa ganyan? Sige, gusto mo. Nag-asawa pa ako. Ganun ko siya. Wala siya namang ayuda. Focus na ako sa, di ba? So, pinupush ka niya naman mag-asawa. Gusto naman niya, sabi ko, ayoko na. Pati yung mga tita ko, nanahimik na sila. Ikaw nakaisip, ba't ikaw magpaaral? Isang kondisyon, nag-asawa ko. Kayo magpaaral ha? Kayo bumili ng diaper. Mag-aanak ako. Sa kasal kayo gumastos. Gusto pa? Hindi na, sige na, wag na mag-asawa. So, yung asawa, pwede pa. Yung anak, hindi na talaga. Ayaw ko na. Yung asawa, parang option pa yun if ever na may afam na gusto talaga, I wanna marry you, ganan? Sige, let's get married. Pero i-check ko muna talaga kung lahat ng aspeto talagang okay. Although, ayoko naman maging sigurista kasi di ba sabi niya, pag na-inlove kayo na yun, di ba? Yung parang wala ka na isipin, jump ka na agad. Pero nag-iisip ako kasi ang tanda ko na to, hindi pa ako mag-iisip, hindi pa ba ako natuto? Kailangan matuto ka na sa pagpili. Kailangan mapili ka na. Yung mga lumalapit naman sa akin is mga AFAM, and then, syempre, i-check mo pa rin yun. Paano Diba? i-check? Hindi, i-check mo kung financially okay ba. Sabi ko nga dun sa isang naging show ko sa Australia, sabi ko, kasi syempre, may mga nanonood na foreigner. Kaganyan, can I get your... Sabi ko, no, are you insured? Sabi ko talaga, do you have insurance? Sabi, I won't pay for your hospital bills. I won't take care of you of that. Financially, I won't. Sabi ko talaga, you have to have your own money. I cannot. Sa lahat ng nagtatanong sa akin na, can I date you? Ganyan. Kahit hindi AFAM. Yeah, kahit di AFAM. Oh my God, kahit Pinoy? Yeah, pagka sinasabi ko na, are you financially ready? Pero usually, AFAM, I'm not gonna, spend
a dime on you. Let me be this straight. Sabi ko talaga, okay, ganyan. Eh, gusto nila na mga ganon, yung straightforward magsalita. Kasi straightforward din sila eh. If you wanna book a flight or whatever, book a hotel. I'm just gonna spend time, but my money, I cannot spend it to you. Sabi ko sa kanya. Kaya, kung sakasakali kakasal din ako, may option sa akin na palitan yung apelido ko. My own money is just my money, not yours. Ganon yung magiging ano. Kasi kuya, ang dami ko nang pinagdaanan, di ba? Dumaan na din ako sa mga ganyang level ng mga kasyungahan sa pag-ibig. Kailangan matuto na ako kasi if ever na ma-inlove ako o magkakasal ako, magkaka-relationship ako, ito na yung panghabang buhay. Di ba? Not only for love but for companionship. Ito na yung mga kasama ko, di ba? Hindi na yung mga ng... Oh, pero ano nga, pihikan ka lang ba o ano? Hindi ko na talaga siya naiisip. Ngayon, Oo, pero kung ilang taon mo naisip na gusto ko nang magkaroon ng pamilya or ng jowa? Doon, Ilang taon ka nun? Nung nag-40 ako, hindi ko na siya inisip. Nag-start ako na parang optional na lang yung asawa. Pero nagkakagusto ako, meron akong mga situationships ako, may mga, pero pag meron ng isang red flag, ay hindi na abot ng dalawa, goodbye, babu, gano'n na agad. Kasi ayoko na eh. Ayoko na sayangan oras ko sa ganong-ganong mga klaseng. Grabe. Baka isipan ng mga tao, Diyos ko. Si Kakay naman, feeling ang ganda-ganda. Ay, ganun talaga, di ba? Wala kayong magagawa. Kung hindi nyo kaya yung feeling na yun, aba, hindi ko problema yun. Di ba? Basta ako, naniniwala akong maganda ako. Di ba? Sino maniniwala sa'yo? Ang dapat una mong pananiniwalaan, sarili mo, hindi ibang tao. Di ba? Oo, Kung naniniwala kang maganda ka, aba, maganda ka. Ganun din, kung hindi man sa standards ng Pilipino, aba, hello. Oh, so since... Globally, chareng! Ikaw ba, na-inlove ka na ba sa artista o nagkaroon ka na ng... No, si kuya naman, kausamin mo tong bird. Curious lang ako. In love? Minsan ka bang, kahit hindi na in love, minsan ka bang nagkaroon ng kahit one night affair with an artista? Well, for me, wala. Ba't iniisip mo pa kung wala naman Kasi talaga? inisip ko, baka sa mga kagagahan days ko, meron ako, tapos nakalimutan ko, ay, na-eme pala kita! So, para sa akin, hindi kasi ako, sabi nga nila, ng mga kaibigan, puro amba ka lang. Hindi ka talaga, mukha ka lang malandi, puro ka lang magsalita ka ganito. Pero pag andyan na, wala talaga, mahihirapan tayo, promise. Minsan may nga lalapit sa'yo, kahit sa abroad, can I buy you a drink? No, I can buy my own. Tapos magsisisi ako, shit, sabi ko, parang gwapo. Sandali, ang gwapo. May mga ganun ako. Kaya minsan, itong mga latest trip ko to Europe, chumichika na talaga ako. You're from, chichika na akong ganyan, ganyan. Papaamoy-amoy na ako ng balikat, ganyan. Lumalandi na talaga ako kasi, sabi ko, baka naman, masailan to yung landi-landi lang. Pero, cannot take me to your room. Cannot be. Yun ang rule ko. Ganda, no? Arte-arte mo naman, diba? Kakayo. Kawangis ni Christine Hermosa, no? So, meron bang sa'yo, naiirita rin na yung kaartehan mo? Marami naman din. Kahit hindi nila alam na ito talaga ako eh. Ay, syempre hindi naman maaalis yun. Hindi maaalis yun. Tsaka sabi ko nga, wala na din naman akong pakialam kasi this is my era that sabi ko I don't give a era na sa buhay ko kasi marami na akong napagdaanan sa buhay. I'm 47, I'm turning 48 this year. Parang wala na akong pakialam kasi I had so much fun, I had so much pain, I learned from it. So right now, I'm just happy with my life. Yung parang, okay, my only goal is just to be happy to travel, to take care of my family, diba? Humarot ng konti. Harot lang, walang be good at my job. Walang penetration. Hoy! Kuya! Walang penetration, hindi makakapasok sa'yo. Sa puso. Oo. Ngayon, parang sobrang kontento ko. Ay, hindi yung happy, parang toxic positivity. No. Marami akong pinagdadaanan, marami akong problema, as in marami na. Normal para sa ating human being na magko-problema every day. Pero hindi ko na siya kuya eh. Parang, okay, tapos naiyak ko lang isang beses. Hindi na ako yung, wawa naman ako. Ang dami ko. Hindi na. Kasi rather than crying, hanap na lang ako ng solusyon. Diba? I'll make the most of it, of the problem. Kasi andyan na yung problem, hindi mo maiiwasan yun eh. You cannot find a solution to something that, na lagi ka lang nagwawalo, ganyan ka ng ganun. Hindi ka makahanap. Might as well maghanap ka na ng solusyon kaysa mag-iiyak. Kasi di ba sayang oras kuya na maging nega-nega pa tayo. Hello, magugunaw na nga yung mundo. Ang dami-dami nangyayari, di ba? Happy-happy na lang tayo. Although, harapan na lang natin ang laging may on the brighter side.
yung problema. Kasi sabi nga, ang problem is invented To be resolved. para Oo. resolve at solve, di ba? Paano ka pa nagka-problema kung problema lang yan? Lahat yan may solusyon. Tsaka lahat na kukuha sa mga charm. Ganun. Siyempre, tatanungin nila. Tatanungin nila, Kakay, buti kaya niyang mag-isa, pero masaya. Ay, oo, yun talaga ako. Kasi kuya, alam mo nga, sabi ko nga sa mga pinagdaanan, marami ako pinagdaanan na mental struggles din for the past year. Since yung perimenopausal, tapos bago pa yun, ang dami ko din, syempre, alam naman natin, marami akong pinagdaanan din sa showbiz, no? Nakatulong talaga sa akin na mag-isa ako. Nung mga busy pa tayo, pre-pandemic, grabe, talagang OA tayo mag-work, ganyan. So, sa buhay ko, sa phase na yun ng career ko sa showbiz, ang daming ingay, kaka-apekto. Sabi ko nga nung nag-enjoy ako mag-isa at sobrang nilove ko yung sarili ko, doon ako nakahanap ng peace. Baka yun yung peace ko eh. Kasi iba-iba naman yung outlets natin ng ating mga pains and joy. Iba-iba din yung perspective natin sa buhay. Kung ang mga tao may peace sila sa ganitong paraan, go! Gawin mo yun. Ako, yun yung peace ko. Yung mag-isa ko. Wala akong asawa, wala akong anak. Mag-isa ako sa bahay. I do all my chores. Alam mo yun, enjoy na enjoy lang ako sa mag-isa ako. Kaya feeling ko, hindi ko rin mag-give up yung peace na yun pagka Tama. nagrelasyon. Hindi ko pa ayan. kayang i-give up. Ayan, tingnan mo take it from Kakay, masaya siya na nag-iisa siya. Habang yung naman. iba, malungkot na nag-iisa at hindi sanay na nag-iisa. Gusto may kasama. Meron kasing ganun talaga, kuya, naiintindihan ko yun. Pero for me, kailangan matanggap ng society na to. Kasi tayo, Catholic country tayo, Asian country, masyado tayong conservative. Tapos, hindi natin natatanggap na may mga tao na masaya mag-isa. Lagi tayong, mag-asawa ka, sino mag-aalaga sa'yo? Kaya ko alagaan yung sarili ko. Tinanong din yun sa akin, paano pag tumanda? Ay, naplano ko na yan. Naplano ko na yan kung paano ka tatanda. Kaya ako nagtatrabaho ngayon. And I prepared for my retirement because I know that I am not afraid to be alone when I grow old. I'm not afraid. So, pinaghandaan ko yung retirement ko. Kung ano man yan, insurance or whatever, I am prepared for it. Even death, pinaghandaan ko yan yung Talaga? memorial. Memorial? Okay na yun. Ngayon, naalagaan ko mga parents ko, ganyan. Ready din ako para sa kanila. Pero ako, niready ko rin yung sarili ko. Yun ang nakakalimutan kasi natin eh. Whether may kasama tayo, may asawa, we have to think of ourselves bago natin isipin yung ibang tao. Hindi yung Exactly. selfishness Kasi for me, Ikaw muna, bago sila. yes. Kasi paano ka mag-fill ng cup kung ikaw hindi ka puno? At saka sabi ko nga, kuya, parang you cannot give what you don't have. Correct. If you don't have kindness, you cannot give it. If you don't have the virtue of understanding, Patience. forgiveness, patience, you cannot give it to other people. So kung ano yung tinatapon mo sa ibang tao, kung hatred man yan or whatever, that's what you get. Because you're throwing it, it bounces back to you. Kaya nga, di ba, wag mong gawin yung mga ayaw mong gawin sa'yo. Ganon kasimple. Hindi siya mahirap intindihin. Correct. So, if people doesn't like me being happy, if they don't see it as in a positive way, ay, wala din akong pakialam. Basta ako sa puso ko, happy ako. And that's what I wish for other people too. Kasi hindi na, mahirap i-achieve yung kuya. Correct. Kasi aminin mo, yung luxury nga daw ngayon, hindi na yung bags, yung kotse, yung bahay. Yung luxury ngayon is peace of mind. Tulog. Tulog yan. Tulog, happiness. Kasi hindi mo na din talaga malalaman kung ano ba ang meaning ng happiness sa'yo until you found it yourself. Naramdaman mo. And iba yung happiness sa joy. Kasi joy is something you've built through the years. Happiness is always temporary. That's what you get when you're eating your favorite food. You travel. You spend time with your family. O mag-spend time ka sa taong gustong-gusto mo spend time. That's happiness. But when you have joy in your heart, kahit ano pang bumangga sa'yo, kahit araw-araw kong, dami problema, nakakaloka, yung parang, hala, anong gagawin ko? If you have joy in your heart, hindi na magmamatter yung yung sadness sa'yo. Kasi andun na yun eh. Ginain mo yon through the years. You worked hard for that. Lahat ng learnings mo yon. Tapos magiging joy yon ng puso mo. Ayan, tinan mo yun, nabanggit niya si Joy. Kinukumpara ka kay Joy Barcoma. Well, flattered ako kasi matalino, maganda. Diba? Yun lang masasabi ko. Kasi ako, Yung kuya. sa mga bashers na Ako, parang kuya. kinukumpara kayo. Sabi ko nga, yung mga bashing-bashing na yan, may issue na ganito. I-address ko lang about Apple David, di ba? Unang-una, when I said that and commented that on this Facebook page, alam
Alam mo yung masaya ka lang, hoy, anong nangyayari? Kasi love ko yung mga tao doon sa page na yun. Anong nangyayari? Sino na naman inaaway nyo? Ba't may ganyan? So I said that, di ba? With thinking na wala lang yun, it's not a big issue for... Ano nga yung sinabi mo nun? So, ba't galit na galit kayo sa taong masaya lang? Ba't di ba kayo maging masaya sa mga buhay nyo? Which is exactly. Kasi nga yung, ito nga, nanggagaling sila dun sa, parang kinukonsinti mo yung 18 anyos na Pangalawa, lalaki, 33 yung babae, tapos ikaw, okay lang sa'yo. So, after that, nag-video ako and I researched if there is a case na hinain para kay Apple David for anything, diba? Wala. So, sinali ko yun sa video and I said, wala naman kaso. And then after that, syempre, ikaw, sabi nga nila, if you are a really intelligent person and a smart person, every time na may triumph ka at may mga mistakes ka, i-assess mo palagi yung sarili mo. You take accountable for that o assess mo lang, baka mamaya may masaktan ako. So, after that video, after the show, kasi may show ako nun, kuya, so I reached out to Apple and I asked everything I can about their relationship or whatever, ganyan. So, everything's fine with her work, with the parents of the guy, her family, everything is okay. And before this interview, I reached out to her again. Sabi ko, Apple, baka itanong sa akin yung ganito. Sabi niya, okay lang, Miss Kakay. So, sabi ko sa kanya na ano ba, wala naman, Miss Kakay, okay yung work ko. Tapos yung family, okay. Tsaka okay sila pareho. Yes. And ito pa ha, sabi ko, ito yung issue. How old was he when you met him? He was 18 already. And hindi ko siya nilapitan, siya ang lumapit sa akin. He courted me. Chad courted her. And through a friend, kaya sila nagkakilala. So what's your problem? What is it? Ano yung problema natin by being happy for other people and celebrating other people's happiness? Why do we have double standards? Na pag lalaki ba, older, ganito, sinisita natin. Bakit pag babae lagi natin? Diba? Double standards. And kuya, ang dami kong mga hate messages sa Instagram. They call me names. Ganito, ganyan. Anong pinakamasakit? Hindi ako nasasaktan kasi it's not true. I won't be hurt by something that is not true. That is not me. Anong Pedo, groomer, enabler, ganun, mga ganun. Pedo is Pati such pedo. a very strong word. And before all of this, and before consulting and reaching out to Apple David, I already talked to my lawyer. So before this interview, kung matatanong ka, attorney, my friends, so meron siyang I have mga nakasulat yan. Oh. So, hindi na kasi nakakalimutan kasi ng mga content creator ngayon na there is a Cybercrime Act. Diba? So, na pwede kayong makulong, na pwede kayong ganito, pwede kayong masita. So, minsan nakakalimutan na natin din yun na, sige lang. Yung so, masyado nilang ini-enjoy yung freedom of speech. Para sa akin, before you throw a lot of hateful words sa akin, please verify and validate all your facts. Kasi for me, I did not do anything wrong by enabling happiness. And sinabi ni Miss Apple sa akin, when she met Chad, kagagaling lang ni Chad sa Canada. So, Canadian boy, alam mo yun, half-half yung lalaki. Oo. Diba? Ano yan? Laking Canada. Medyo liberated. Yes. And sabi ko, bakit ganun? Masayang naman yung tao. Dahil ba 33? Hello, tinan mo nga, 33, ang fresh-fresh. Tsaka ang bait-bait. Alam mo, sabi ko, ano nararamdaman mo kapag sabi niya, wala, minsan natatawa na lang ako. Kasi hindi naman totoo, Miss Kaka. Sabi ko, alam ko naman, kaya ako nag-reach out sa'yo. Kaya, kasi gigil na gigil, grabe yung mga sinasabi sa kanya. Parang, I cannot. Alam mo yung, alam mo kuya, hindi ako natatakot or naiirita or naiinis sa mga sinasabi. It's very alarming that we, normalize na sa tao, lalo na sa social media, yung mga hateful, katulad yan, di tayo natatakot na pwede tayong makasuhan, pwede na tayong ganito, pwede tayong ganyan. And the cancel culture is so OA. Dahil lang sa mga ganon, without even verifying the facts. And, natanong nyo ba? Nagpunta ba kayo sa ganon? Sa akin, ang take ko dyan is, babayaan ko na, hayaan ko na lang. Pero, once, pumitik ako at grabe na kayo, there's a lawyer who is just waiting. Magdedemanda ka. Yeah, I can do that. Ang sabi nga ni Apple David, minsan naisip ko na Miss Kakay, baka itong mga taong to, sa social media lang sila nakakaranas ng power. They don't experience in real life. Maybe yung buhay nila in real life is someone na struggling or, di ba, ginaganon nyo yung tao, ganun mag-isip, oh my God.
Sabi niya, hayaan na lang natin. Baka doon lang sila sumasaya. Kaya ako kung saan kayo masaya, ganun lang ako. Kaya yung video ko, sige na, kayo na dyan. Congratulations. Kung saan kayo masaya, bahala kayo. Basta ako alam ko sa sarili ko. Kilala ko yung sarili ko. Marami akong pinalampas na pang-aano nyo sa akin. Pero this time, I will not. I will not let it happen again. Alam ko na yung gagawin ko. Hindi ko na kayo hahayaan. I can do it na hindi lang sita. Hindi ko lang kasi ginagawa. Hindi ko lang kasi ginagawa. Kasi di ba, para sa akin, waste of money, waste of time. Pero I will address to you na kahit sino man on social media na wala namang ginagawa sa inyo at sige na, for content or pakita kayo dyan. Pero below the belt to the point that you are canceling this person na you don't even know personally. Why? And sinasabi niyo sa akin, morals, groomer, ganyan, pedo. Asan yung moral nyo sa pambabash nyo sa akin? Laos, gurang? Asan yung moral nyo doon when you talk about moral? Diba? Kaya sige, if that makes you happy, I'll give it to you. Kung kikita kayo dyan, I'll give it to you. Pero to the extent na I will lose a job or whatever, no. I will not keep silent. Nag-iipon ka ba ng mga comments? Like, yeah. ini-screenshot mo? Yeah. Kasi yun eh. Para meron ka ebidensya? Yes, marami ng instances, kuya, na muntik na. Pero pag tiningnan ko yung profile, alam mo yung parang nakiki-wifi lang. Sorry ha, totoo yun, real talk to. Na parang napapagalitan ng nanay palagi. Yung doon lang siya bida sa social media. Kaya bibigay ko na sa inyo. If it gives you power on social media to hate people and bash me or bash whoever you want, sige go. Kung dyan lang kayo nagiging masaya, sige. Pero tandaan nyo, lahat yan may hangganan. And it's very detrimental to your mental health that you stay on social media. Because guys, you have to get a life in real life, not in your real life. Kasi there's life outside social media. Ito lang mga accessory lang natin to. Just for us to entertain ourselves, to be happy, to earn money at whatever. Hindi natin dapat nilalagay dito ang mga buhay natin. Ito kami nila, Mama Ogs. Pag sa totoong buhay, iba ang mga pinag-uusapan namin. Yes. Normal na tao kami. Tinan mo yan, lalo na pag na yuyug-yug mo na naman ng kanilang isipan nila kapag nagpo-post ka na naka-two-piece ka. Hayaan nyo na. Oo. Kasi doon ako nagiging masaya eh. Tsaka dito lang naman kasi sa atin ng mga laitera eh. Sa ibang bansa na, Diyos ko kahit... So pag nagtutupis ka, paanong... Hindi sila tumitigil. Wala. Tsareng. Hindi sila tumitigil. Sa pagtingin. Hindi pa naman nakakaranas mag-two-piece nung hello! Nung nag-Europe ako. Kasi alam mo yan, wala kami tayo mag-swim. Huy! Pero syempre kuya, mag-sexy, di ba? Sexy, ganon. Sexy naman si Kakay eh. At saka hindi nga, sabi ko nga sa'yo, sira ulo nga ako. Pag minsan, Senyore, where is our room? Ginaganon ko talaga. Kasi yung mga Europeans, particularly Italians, ganyan mga, talaga sa'yo? Filipina, do you want some salt? Alaw na nila yun kasi tayo. Tapos haharot na talaga sila yung iba yung mga tingin nila sa'yo, iba yung pag-aalaga nila sa'yo. Filipina, sige, yes. Gano'n lang ako. Yes, very, very beautiful. Very, very gano'n. Gano'n sila. So ako, pina-eme ko na, really? Gano'n ako. Hanggang dun lang. Kasi ini-enjoy ko nga eh. Ito nga yung era ng buhay ko na sobrang na-achieve ko na yung confidence na talagang, bahala kayo dyan. Wala kayong magagawa. Gusto ka tang suotin. So yun ngayon ang pinagkakaabalahan mo, yung pag nag-enjoy ka by flying to other countries. Nag-enjoy ako, pero ngayon nag-ipon pa ako. Kasi mahal, di ba? So ipon, lipad. Oo, ganun yung goal ko. So nagpupunta ka pa rin ba sa Thailand? Hindi na? Ayan tayo eh. Hindi pa ulit, pero gusto ko pumunta. Pwede ako pumunta doon, hindi ako nakabandon. Hindi, kasi yung iba, syempre, kumusta na kaya yung friendship nila ni Mario Morer? According to my attorney, I cannot answer that question. Wow. And I will not anymore because we choose happiness. Oh. If everybody's happy. Yeah, you're still friends with No. Mario. No na. Yeah. But okay lang yun. Pag masaya na, masaya na. Diba? So, I won't, talk about him anymore because nga, totoo yun, kuya. Pinagbawalan talaga ako. Abogado ko magsalita ng anything about... Sayang naman yung friendship. Yung Bird na lang kausapin natin. Bird, anong masasabi? Sayang naman yung friendship nila ni Kakay. Yan nga talaga, may mga friends na naghihiwalay, natatapos, but it's part of life. It's part of your growth. Diba? Aba kung di ka mag-grow ng 47 ka na, ano nangyayari sa buhay mo, be? Diba? So ano masasabi mo dun sa mga
artista ng kasalukuyang panahon? Maraming bago, no? Hindi ko nga Behavior, traits, attitude. well, by experience, most ng mga bad experiences ko recently, puro mga influencers, puro, content creators. Pero, Bakit sila naging problema mo? Or hindi, parang bad lang yung experience ko na, kasi tayo, aminin mo kuya, sa kultura natin sa showbiz dito sa Pilipinas, tayo yung lumalapit sa mga seniors, tayo, ako po si hello po, babate, ganyan. Number one talaga yun eh. Para sa akin, kasi yun yung nakasanayan ko. Although mahirap na sabihin, di naman yan kasi iba na ngayon. Pero kasi, yun eh, act of respect and modesty na bumati ka, hello po. so, hindi na ginagawa yan ng iba, no? Hindi na ginagawa yun ng iba. So, So, ako ikaw din pa lang ko. parang nalulungkot ka dahil Nalulungkot. dinadaanan ka na lang nila. Hindi ako lang. Pag lalo na yung iba, yung mga... Na mas veterano pa Kunyari, sa'yo. nakakatawa ganito, eksena ko, nauna sila, dumating ako, binati ko yung senior na artist, saka lang sila babati, nauna sila sa akin. So, kailangan mo talaga maging mag-initiate. Mag-initiate. Pakita mo sa kanila na ito dapat, anak, ganito, ganyan. Pagka magsasalita ka, ganito. Wala na masyado yung ganon. Tapos, yung experience ko naman din sa mga influencers, siguro hindi naman din nila alam yung kultura na ganon. So, hindi sila ganon. Pero, alam mo yung parang, Mapapaganon ka na lang? Totoo ba? Ganon na lang. Pero, Na minsan, feeling sila pa yung mas matagal kesa sa'yo. well, ang sa akin ngayon, Kuya Ogs, hindi na nagmamatter sa akin kung sino yung pinakasikat eh. Ang nagmamatter ngayon at magmamatter forever kung sino yung tatagal. Diba? Aminin mo, ang dami na pero ilan lang nagtagal. Diba? So, patagalan talaga dito sa industriyang to. Kung mahina ang puso mo at hindi mo kilalang-kilala ang sarili mo at andito ka sa industriyang to and you don't know kung anong gusto mo, kung anong purpose mo, anong path mo, at talagang madidiskaril ka. Kasi ibang klase to. Lalo na with social media. Nung wala kang social media, malala na eh. Diba? May social media pa ngayon. So, kailangan talaga you have to be fully ready mentally and emotionally. Lalo na sa mga bata ngayon, yung mga bagong artista. Fame is just, a small part of your growth. Makakatulong yan, but pag hindi nyo nahawakan ng maayos yan, that's where you lose yourself. Correct. Diba? Malulose nyo yung sarili nyo, yung totoong core ng morals nyo and values nyo. Kasi na-overwhelm sila eh, na, konti pa lang, shucks, sikat na ako. Ang dami ko na-experience sa ganyan, yung, uy, grabe, binati ako kalma lang, gusto ko lang sabihin sa'yo na kalma ka lang masyado, kalma lang, wag masyadong yung sa head. Tsaka, isa pa na kung ang buhay nyo talaga puro real lang at hindi real, talaga madidiskaril kayo. Kasi you need to, go back and forth to being grounded and then back to your superstar self and then grounded back to your superstar self. Diba? Parang tayo, we live two lives. Diba? But for me, parang natutunan ko na kuya na I don't want to have a social media image, an internet image. Kung ano na nakita ka, yun na yun. Kasi diba, I'd rather be loved for who I am than who I'm not. Because I'm not a nice person sometimes. Hindi ako laging, di ba, may mga pitik tayong ganyan, pero I'm not a bad person. Di ba? Naniniwala kasi ko, Mama Ogs, na ang tao dalawang klase lang. Isang mabait at isang mabuti. Tayo lahat may bait tayo, pero konti lang ang pinipili ang kabutihan. Di ba? Konti lang ang pumipili sa kabutihan. Lahat tayo may bait tayo eh. Natural yun sa atin. Men and human beings are born that way. May natural silang kabaitan. Di ba? Pero hindi lahat pinipili ang kabutihan. Yes, diba? correct. Ano ang bakit gumaganyan ka kayo? Kasi gusto ko tapusitin! Oo. Anyway, ayan. Ano ang bilin mo sa mga artista ngayon? Tandaan nyo lang palagi na unang-una, hindi nagmamatter na sikat kayo ngayon. Nagmamatter kung tatagal ba kayo. Number one. Pangalawa, tandaan nyo lagi yung mga boss natin, mga katrabaho natin, meron din yung sinusunod na mga boss. So kung gusto nyo tumagal sa industriya, diba, may mga times na kailangan nyong lunukin ang mga pride nyo, lunukin ang ganito nyo, but it doesn't mean that you can lose yourself by doing that. Siguro, pangatlo, kailangan mo maging magaling sa trabaho mo. Correct. Kasi unang-una, hindi libre, bayad. Kung ano man yung kinatatayuan nyo ngayon, ginagalawan nyo na, sikat kayo, ang swerte nyo. Kasi kami, grabe yung pinagdaanan namin bago pa namin marating kung ano man yung narating namin. Pinaghirapan namin. Take note of that 3 things. Sikat ka ngayon, pero ang tanong, tatagal ka ba? Tandaan nyo na your bosses has
boses din. So, timpe, pasensya. Pangatlo, trabaho nyo to, binabayaran kayo. Galingan nyo. You have to be good at your job. And you have to be respectful of the seniors and lahat ng mga makakatrabaho nyo. And, isa pa, always learn to say sorry. Always learn to apologize. Sorry kanina ha. Kasi madali lang yun. Madali magsabi ng sorry. Pero imin nyo, pag nag-sorry kayo, baka naman... Sincerely. Oo, malingat lang nga po. Anyan ka na naman, B. Late ka na naman sa ganito. Kasi, tandaan nyo, importante yung oras ng ibang tao. Sa trabaho natin, diba? Yung respect, modesty, yan kasama na yung lahat. Respect for time. Diba? Ito naman, coming from Kakay, yung mga nangungulila ang puso, dapat ay hindi naman. Ay, wag. Kunyari, yung galing kayo sa breakup, mahalin niyo ulit yung sarili niyo. Kasi yun yung nawala eh. Kasi pag sobrang grabe yung breakup, kuya, di ba yung talaga na baliw-baliw ka? Ibig sabihin, ang daming nawala sa'yo. So, i-feel mo ulit yun. Masaya pag namahal mo na yung sarili mo. Masaya pag na-appreciate mo na. Sobrang masaya. Kuya, napansin niya ng isang nagsabi sa akin na, by just looking at you, I know that you are a very confident woman. You know what you want. You exude with so much beauty. Sabi niya sa akin kasi, not only yung physical I can see in you, in your eyes, and the way you talk, you are very at peace with yourself.